Ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Mayor Vic Amante, isa sa top city mayor ng Region 4A. Courtesy call of Committee Secretaries of Congress kay Mayor Vicente B. Amante. Mayora Jem Castillo at Rotary Club of SPC Central na mahagi ng school supplies sa Atisan Elementary School. People's Day ni Congressman Ben Amante, alay para sa mga mamamayan ng ikatlong distrito ng Laguna. Regional Director ng DepEd Calabarzon dumalo sa blessing at inaugurasyon ng DepEd SPC Training Center. 60th regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa via Zoom. Dry run sa pagbubukas ng San Pablo Bus Terminal isasagawa na. CSWDO nag-ulat sa pagtataas ng watawat. At narito ang mga detalye. Mayor Vic Amante, isa sa top city mayor ng Region 4A. Batay sa isinagawang survey ng Boses ng Bayan ng RP Mission and Development Foundation Incorporated mula June 25 hanggang July 5, 2023. Isa si Mayor Vicente B. Amante na itinanghal na top city mayor sa buong Region 4A batay sa kanyang performance bilang isang public official. Nakakuha si Mayor Vicente V. Amante ng performance rating na 85.68%. Ito po si Jo Marilat, nag-uulat. Courtesy call of Committee Sec of Congress kay Mayor Vicente B. Amante. Nag-courtesy call kay Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo ang mga committee secretaries ng Congress noong September 1. Bumisita sa tanggapan ng punong lungsod sina Service Director Marlon Valencia, Committee Secretaries Michelle Misiano, Committee on Aquaculture and Fisheries Glenda Daco, Committee on Land Use Ewen Ledonyo, Committee on Government Enterprise Neneng Mingilian, Committee on Aquaculture and Fisheries Adrian Aguilar, Committee on Ecology Francis Lau, Committee on Natural Resources Gladys Ramos, Committee on Rural Development Daisy Aguilar, mula sa office ni Congressman Ambrosio Cruz at Glairold Reselia mula sa Office of Department Secretary General Carlo Velasco, nag-uulat. Mayora Jem Castillo at Rotary Club of San Pablo City Central na mahagi ng school supplies sa Atisan Elementary School. Namahagi ng mga school supplies sina Mayora Jem Castillo at mga officers at members ng Rotary Club of San Pablo City Central sa mga mag-aaral ng Atisan Elementary School noong August 31. Nanguna rin sa pamamahagi sina Hope Creating President Carmelita Amante at Councilor Carmela Acevedo. Ang proyektong ito ay bahagi ng Head to Toe 12-in-1 project na isang club kick-off legacy project ng Rotary Club of San Pablo City Central. Christine Mejica, nag-uulat. People's Day ni Congressman Ben Amante, alay para sa mga mamamayan ng ikatlong distrito ng Laguna. Patuloy ang pagbibigay ng tulong at aruga ng tanggapan ni Congressman Loreto Ambenes Amante sa mga mamamayan ng ikatlong distrito ng Laguna sa pamamagitan ng kanyang People's Day na ginanap noong September 1 sa Malbar Mansion. Bumisita ang ilang miyembro ng Sangguniang Barangay at mga Sangguniang Kabataan Councils ng 3rd District. Personal din na bumisita si Mayor Gerald Alitao ng Pangil Laguna at ng Red Cross San Pablo City Chapter sa pamumuno ni Engineer Aaron Carlo Cabrera, Red Cross Council Chairman at Chapter Administrator Dorit P. Cabela. Madyo Gatchalian, nag-uulat. Regional Director ng DepEd Calabarzon dumalo sa blessing at inaugurasyon ng DepEd SPC Training Center. Formal lang binuksan noong September 1 ang DepEd San Pablo City Training Center sa Barangay San Juan na dinaluhan ni na Congressman Loreto S. Amante, Attorney Alberto Escabarte, Regional Director DepEd Calabarzon, City Administrator Larry S. Amante, Mayora Jem Castillo, OIC School Division Superintendent Girly Ilagan, School Division Superintendent ng General Trias Daisy Miranda, former SDS-SPC Ludi Pasigi, Councilor Angie Yang, 3rd District First Lady Madet Amante, at Executive Secretary to the Mayor Christine A. Picasso. Kasama rin sa mga dumalo ang mga miyembro ng Rotary Club of San Pablo City at Philippine Red Cross.
Alan Darwin Paborito, nag-uulat. 60th regular session ng Sangguniang Panlunsod isinagawa via Zoom. Isa ang resolusyon sa private-public partnership sa Redefine e-training solution and EduTech Ventures, ang pinagtibay sa nakaraang 60th regular session ng Sangguniang Panlunsod kahapon. Pinagtibay rin ang inihaing resolusyon ni Councilor Carmela A. Acevedo upang kilalanin at batiin ang mga nagwagi sa Gawad Kampiyon ng Laguna 2023 sa San Pablo Youth Development Council, Kalikasan San Pablo, United Association of Elementary Educators, Bagong Lakas, Bagong San Lucas, Division Federation of Supreme Secondary Learner Government, SDO San Pablo at Boy Scout of the Philippines, San Pablo City Council. Pinagtibay naman ang ordinance ni Councilor Angelita E. Yang na ordinance establishing the institutional mechanism for the protection and support of traffic persons. Ito po si Din Almanza, nagbabalita. Dry run sa pagbubukas ng San Pablo Bus Terminal isinagawa noong September 1. Mula September 1 hanggang September 15 ay isasagawa ang dry run para sa pagbubukas at paggamit ng San Pablo Bus Terminal sa Barangay San Rafael. Personal na binisita ni City Administrator Larry S. Amante ang terminal upang makita at mapag-aralan ang iba pang kakulangan ng terminal. Kasamang bumisita rin sa terminal sina Terminal Manager at Assistant City Budget Officer Sigfred Palomar, Councilors Buhay de Espiritu at Carmela A. Acevedo, City Information Officer Enrico B. Galicia, City General Services Officer Marian L. Belen, CTMO Chief Louis Castillo, Peso Manager Pedrito Bigueras at Executive Assistant Henry Esmundo. Ang isa pa sa pinag-aralan ay isasaayos na terminal service ay ang pagkakaroon ng libreng shuttle buses para sa mga pasaherong papuntang terminal. Pagbubuo pa ng maayos na sistema para sa ruta, pick-up points at oras ng mga nasabing shuttle buses. Evelyn Aquino, nag-uulat. CSWDO nagulat sa pagtataas ng watawat, pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni City Social Welfare Officer Marilyn Escondo ang pagtataas ng watawat noong September 4, kung saan nagulat si Admin Officer 4 Edward Alcantara na mga accomplishments ng CSWDO. Sa mensahe naman ni Vice Mayor Justin G. Culago ay kanyang pinasalamatan ng CSWDO sa kanilang mga kapaki-pakinabang na programa. Kanya ring binati ang lahat ng kaunin ng pamahalaang lungsod sa pagdiriwang ng 123rd Civil Service Month at sa matagumpay na pagsasagawa ng Panorama at Zumba noong September 2. Pagbati rin sa lahat ng kalahok ng LGU Idol Season 3 na isa ring programa kaugnay ng Civil Service Month celebration. Nag-uulat, Lloyd Arias. CDRRMO pinamunuan ng pagpupulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council noong September 4 para sa paghahanda sa Regional Field Validation ng Gawad Kalasag 2023. Ang pagpupulong ay pinamunuan ni CDRRMO Assistant Vanessa Reyes, CLGO06 Maria Alma L. Varientos, Councilor Carmela A. Acevedo, Liga President Maning Amante at Executive Secretary to the Mayor Christine A. Picasso. City Population Office nakiisa ang mga staff sa isinagawang Fun Run at Zumba 2023 kaugnay ng Civil Service Month celebration. San Pablo City Fire Station nagsagawa ng fire drill at seminar sa mga empleyado ng Big Outsource Support Services Incorporated sa Barangay del Remedio. Zoning Division City Mayor's Office dumalo sa committee hearing sa Session Hall noong September 1 para sa reclassification at development permit ng RJAO Homeowners Association at J. Dichoso Realty Corporation. San Pablo City Police Station nakilahok ang San Pablo Component City Police Station at Class C Nagtalas 2022-02 sa mga kabataan ng Barangay 2B para sa isang basketball tournament noong September 3. Kaugnay ng Buhay Ingatan Droga'y Ayawan program, ishoot ang bola, supalpalin ang droga program. City Tourism Office dumalo sa budget hearing ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang lungsod para sa proposed budget ng Office of the City Tourism Office.
Peso San Pablo, kaugnay ng pagdiriwang ng Civil Service Month, ang Peso ay magsasagawa ng job fair sa September 15, ganap na ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon sa SMCD San Pablo Mall Atrium. City Cooperative Office dumalo sa First Friday Mass sa One Stop Center at signing ng MOA sa pagitan ng SPCU at SDO Consumers Cooperative na mahagi rin ng invitation para sa gaganaping co-op quiz. City Veterinary Office nagsagawa ng investigation sa nai-report na violation sa Animal Welfare Act sa barangays San Lucas 2 at San Nicolas. GAD San Pablo namuno sa GAD benchmarking sa antipolo ng GAD focal persons ng lungsod ng San Pablo. Malugod naman ang naging pagtanggap ng LGU antipolo sa pangunguna ni Mayor June Inares III. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito